sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timothy chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagturo, natuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating gospel for today, ang ating mabuting balita sa araw na ito, kung saan po ibabase natin ang ating pagninilay. Mapagpalang oras po at welcome sa lahat sa ating programa dito sa PESMA Plus, ang ating Gospel Reflections and Sharing. At syempre, bubuksan po natin ang ating pagninilay sa pamamagitan po ng pagbasa muna ng pagninilay ng ating Santo Papa. Nakukunin po natin sa words of the Popes at ang ating Holy Father sa araw na ito,
ay walang iba kundi si Pope Francis. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Francis na ikinuha niya po o ibinasi niya sa ating Gospel according to St. Matthew chapter 5 verses 17 to 19. Words of the Holy Father. In the Gospel of today's liturgy, Jesus says, "Think not that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to fulfill them." Yan po ay nasa Matthew chapter 5 verse 17. Jesus makes us understand that religious rules are necessary. They are good, but they are only the beginning. To fulfill them, it is necessary to go beyond the letter and leave their meaning. The commandments that God gave us should not be locked up in the airless vaults of formal observance. Otherwise, we are limited to an exterior, detached religiosity, servants of God the Master rather than children of God the Father. Jesus wants this, not to have the idea of serving a God who is Master, but Father. And this is why it is necessary to go beyond the letter. Brothers and sisters, this problem was present not only in Jesus' time, it is there today too. At times, for example, we hear some says, "Father, I have not killed, I have not stolen, I have not harmed anyone," as if to say I am fine. This is formal observance which is satisfied with the bare minimum, whereas Jesus invites us to inspire to the maximum possible. That is, God does not reason with calculations and tables. He loves us as one who is enamored, not to the minimum, but to the maximum. He does not say, "I love you up to a certain point." No. True love is never up to a certain point and is never satisfied. Love always goes beyond. It cannot do otherwise. The Lord showed us this by giving His life on the cross and forgiving His murderers. Yan po ay nasa Luke chapter 23 verse 34. And He entrusted to us the commandment most dear to Him, that we love one another like He loved us. Yan po naman ay nasa John chapter 15 verse 12. This is the love that gives fulfillment to the law, to faith, to true life. Yan po ay ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Francis. Binasa niya po sa kanyang Angelus noong 12 of February in the year of our Lord 2023. So sa akin naman pagninilay, yung gospel natin ay napaka-iksi lang, 2 verses lang. Ito po ay shorter version ng gospel natin nung nakaraang ilang linggo, di ba? At subalit, pwede nating bigyan pansin ng ibang bahagi nito. Bigyan natin, palaliman po natin, lalong-lalo na ngayong Kwaresma. At kung titingnan po natin at bigyan pansin ng ating Panginoon ay isang Hudyo. Ibig sabihin, karamihan ng kanyang kasama, yung mga kanyang apostles, mas familiar sila, di ba? O ang sinusunod nila is yung Old Law, di ba? Yung sa Torah. At diyan po nakikita natin na ano ang pinakamahalaga na isinabi niya ito, di ba? So, ang Old Testament at ang New Testament, o ang Old Law at ang New Law, hindi po sila nagbabangig, di ba? Hindi po sila nag-aaway o hindi sila one or the other. Isasabihin mo one replaces the other. Hindi po, iyan po is buo, di ba? Kung tinignan natin, buo ang pagtingin natin diyan, mga Katoliko. So, we do not pick like small sentences and then yan po ang nagiging policy o naging precept ng ating faith. Kung makikita natin dito, isa din sa nakikita ko na ito ay patunay po na continuing talaga yung gospel natin from old to new.
ito po ay it was connected by our Lord, di ba? Siya yung naging bridge between the Old and the New Testament. At makikita natin po sa sinasabi niya rito na hindi niya sinira ang Old Testament. Kahit na nga, not even a single portion sinabi niya dito na palitan natin ang ating religion, di ba? O something like that. He always look at with respect ang ating faith. Di ba? Kahit yung pinagaling niya na paralyzed person, sinabi niya pumunta ka sa yung may may ketong, sinabi punta ka sa pare at magpa-certify, di ba, na mabuti ka na. So he always respect this kind of thing. Ang kanya lang nakikita ay yung practice, di ba? At anong ginawa niya doon sa practice? He gave example, di ba? Siya mismo. Hindi niya sinabi na mali yan, ganito, o sinabi niya palitan natin yan. Hindi. He gave example. He himself. Siya po ang naging example kung anong dapat natin gawin. Paano natin maintindihan ang bahagi nito ng gospel. So last time, ako yung nasa GC ng isang grupo na may mga, I think, ginawa yun ni Sis Gaya. Maraming mga protestante at may isang Sabbath worshipper, tawag nila sa kanilang sarili, as if it's an honor ba, parang it's a mark na kanila, parang bandera nila na kami ganito. Well, it's something that they really stand on, di ba, very viciously. Ibig sabihin ay talagang nakita nila na tama sila doon, na they follow all the 10 commandments, including the worship, keep the Sabbath holy. Kaya Sabbath worshiper, parang tatak nila. Parang, ganito kami, kayo hindi naman kayo ganyan, di ba? Pero kung titingnan natin, ito yung matagal na itong na-resolve, di ba? Meron nga tayong video dito sa PESMA na bakit ang ating Lord's Day hindi na Sabbath. Na Sabbath is on Saturday. Lord's Day na kasi Sunday na. At hindi po natin ito pinalitan, di ba? Ito ay naggaling po sa ating mga apostles. Sila mismo ang gumawa nito dahil nakita nila na mas importante ang araw na nabuhay muli ang ating Panginoon. So we still give honor to God only on a different day. Diba? Sa kanilang sinasabi ng mga Sabadista, only on a different day, it doesn't matter. Kasi nga, may mga ebidensya tayo. So, sa kanila, they stick into that. Pero yung sabi ni Manifest na Jerry, sabi niya, they stick on the word na they worship on Sabbath, on Sabado. Subalik, hindi naman tama ang kanilang pag-worship kung tingnan natin sa pag-worship ng mga Hudyo. Diba? Dahil Hudyo naman talaga ang nag-worship ng Sabado. Tayo mga Kristiyano, hindi na po. Linggo na ang atin. Dahil linggo na nabuhay muli ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit Lent, ang Sunday is Little Resurrection Day. Kaya pwede tayong kumain ng karne. Pwede tayong mag-celebrate ng linggo. Kasi we celebrate ng pumuling pagbubuhay ng Panginoon. Little Easter ang Sunday natin. Hindi po kasama sa 40 days ang Sunday ng Lent. Sa 40 days na pagbibilang ng Lent, hindi kasama ang Sunday. So Sunday and Saturday worship, ang Sunday natin is Lord's Day. It's very different. The way they understand things. Kaya masyado silang legalista. Di ba sinabi sa atin ng ating Santo Papa dito? Na iba yan, sabi niya. This is just surface. Anong sabi niya dito? Hindi God the Master, but God the Father. Yan ang sinabi niya. Hindi the formal observance, di ba? To satisfy the minimum. Di ba? Very superficial po at very legalistic yung kanilang pagtingin dyan. Sa atin po iba. Iba ang ating pagtingin dyan. So doon ko nakita sa kanya, at ano pa ang ibang nakikita natin sa kanila. Gusto nilang ipakita sa atin na sila ang tunay na mga Kristiyano. Subalit tingnan mo,
how they deal with us. Tingnan ninyo sa mga JC ninyo kung ano sila mag-deal sa atin. Papaano nga sila mag-deal sa atin? Panginginsulto. Di ba? Ano pa? Pangungutya. Di ba? Pagpapahiya sa iyo. That's how they deal with us. So, kung totoo nga silang Kristiyano, bakit ganyan? Di ba? Ang gawa. Ang salita, napakaganda. Subalit, ano ang gawa? Yan ang dapat nating tingnan ngayon lang. Kasi nga, sabi ng ating Santo Papa, mas importante makita natin ang turo at ito'y magiging isa buhay natin. Diba? The God of love. Yan ang punto ng ating Santo Papa. At kayo namang mga nasa iba yung pananampalataya, ano naman ang turo sa inyo? Kung bakit ganyan kayo mag-deal sa ibang mga religion na kine-question din ang inyong pananampalataya. Diba? So tayo mga Katoliko, napakaganda na mula po sa ating kinatatayuan ngayon, tingnan natin sa kabilang dako. Diba? Para makita natin mayroon tayong comparison din sa mga tinuturo nila at tinuturo din ng ating simbahan. Para makita natin ang totoong turo ng ating simbahan, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. At ang kanyang example kung saan ito po ang magiging tunay natin na role model. Ito po ang tunay nating basihan ng ating mga ginagawa sa araw-araw. We have always to walk the talk. Napakaganda po, no? Walk the talk. We need always to walk the talk. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Ngayon po pupuntahan natin ang pagninilay ng ating kasamahan dito na si Pesma Romel Jerry. Pagpanalangin po natin sila ng mga taga-Israel kasi po sa panahon na ginagawa ko itong video po ay nagkakabombahan ang Israel at ang Iran po kasama ang Estados Unidos. So, let's pray for them. Now, let's go to Pesma Jerry. Shalom, papuri sa Diyos at maraming salamat. Gwapo kong utod ng Amerika, Pisma, Compadre Rex Harder, sa lahat ng mga kasama ko pong Pisma, lahat ng nagtangkilik, sumusubaybay, at nanalangin sa pinagkaloob ng Panginoon na Channel Pisma Plus sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Pagpalang oras po sa bawat isa at dako tayo sa Ebanghelyo sa araw na ito, Miyerkules, pitsa 11 ng Marso 2026, ikatatlong linggo ng Koresma. Ano po? At napakaganda at malaman itong narinig nating talata na binasa kanina. Sa panahon na yun, no? Na sabi ng ating Panginoon, no? Na ang naparito siya hindi upang walang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta o tungkol sa kautusan ito, no? At hindi pagkaila na itong mga talatang ito yung napaka kontrobersyal
dahil ang mga kapatid nating Muslim, kasama ng Hudyo rito, nasaktan, at sa mga kaibayo nating pananampalataya, na ito po ay sa kanila ay hindi maintindihan o hindi ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Dahil ang mga ginagawa po niya ay iba sa naintindihan ng ating mga kapatid na mga Hudyo. Ngunit po, napakalinaw na sabi niya, hindi niya binura o pawalang bisa ang kautusan, kundi ipaliwanag at tugunin, no? Ganapin. So, alam naman po natin na ang kautusan ay mahirap gawin ito. Dahil tayo ay hindi perfecto, ang Diyos lang ang makagawa nito. At yun nga, sa ating simbahan, napakabuti ng Panginoon na pagdating sa mga kautusan ay kung tayo nagsusumikap, madali tayo makabalik sa grasya ng Panginoon. Yun nga, nandyan ang sakramento ng kumpisal, lalo na po ito sa darating na banal na araw mula sa nung tayo binadlisan. So, napakalaga nito dahil kailangan na gawin natin yung kautusan, hindi ng mga Hudyo na 613, no? Kundi kahit po sa dalawang kautusan lang ng Panginoon na para sa lahat, ang pagmahal sa Diyos at pagmahal sa kapwa tulad ng ating sarili. Pero may pinalaliman po siya, no? Ang pagmamahal ay kailangan tayong lahat magmahalan tulad ng pagmamahal niya sa atin, no? Iyon ang batayan na pinakalalim na kautusan ng ating Panginoon, lalo na sa kanyang alagad. So, ginanap po ng Panginoon itong lahat, no? Ang nasabi ng mga propeta, no? Na magbata ang Mashiach na palaging sinisigaw ng ating mga kapatid ng mga Hudyo na darating na hanggang ngayon yun pang inaasahan nila. At ito'y pinaliwanag ng Panginoon nung nandito pa siya sa mundong ito, lalo na po sa ating kinaroroonan, no? Napakahalaga na ito po'y babala sa atin na kung sino man ang magbahagi ng kautusan at sa mga sinulat ng mga propeta, kung hindi natin pinahalagaan ito, ay tayo ay mababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang gumanap nito at magtuturo, tulad ng ginagawa natin, nagbahagi ng kanyang kabutihan at pagmamahal na walang hanggang,
ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. So, hindi basta-basta ito na gawin. Kailangan po may patnubay ng banal na Espiritu at may mga gagawin po tayo. Yung pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na iniwan ng ating Panginoon. Love one another as I have loved you. Dahil ginanap po niya ang mga sinulat na ng mga propeta, alam na natin kung anong ipahintulot ng Panginoon. At iyan nga po ang bawat isa ay nanalangin na kung maari ay maganap po na may galak po tayong lahat na kanyang alagad na nagsumikap na sundin siya. So, kung ano po ang ating naintindihan ayon sa pagpaliwanag ng ating simbahan, pagsikapan nating sundin ang mga bagay na ito dahil ang tunay na simbahan ay magtuturo tungkol sa kabanalan na madali ang pagpasok sa langit kung tayo po ay kunin na ng Panginoon. Yun nga. So, yun ang pinaka-importanting bagay na alam po natin na ginanap na ng Panginoon. So, siya lamang po ang ating modelo na ating pagsusumikapan na gagawin din po ito. Marami siyang pinapagawa sa atin na malaking halaga na maka-benepisyo din sa atin, lalo na po ang kapayapaan na walang hanggan. So maraming salamat po at patuloy panalangin ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na ang kapayapaan ng ating puso't isipan na nakasandal lang po sa ating Panginoong Jesucristo. Shalom, Beletraot. Back to you, gwapong utod ng Amerika, Pisma, Compadre Rex Harder. Viva ka siya. Magandang araw po mga kapatid, papuri sa Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon, ito po ay pangaral ni Jesus sa bundok. Katarungan ang laging pagtupad ng mahal na kalooban ng Diyos. Kalooban na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa atin. Noon pa man ang batas ng Diyos, ito ay tinupad din ni Moises at mga propeta hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang batas ng Diyos ay lagi po natin nakakamtan sa kanyang banal na simbahan. Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagkulang sa pagtuturo sa atin. Kapag tayo ay magbasa ng Biblia, puno ng mga salita ng Diyos sa panahon pa ni Moises hanggang sa mga propeta, hanggang sa mga apostoles, hanggang ngayon sa panahon natin. Kaya nga napakaswerte natin po,
mga kapatid, dahil narito tayo sa totoong simbahan. Kahit ang ating obispo ay may batas din na tinutupad, kahit ang ating mga kaparian may batas din na tinutupad, may batas din sila na itinuturo sa atin kung paano tayo magiging Katoliko Kristiyano, mga Kristiyanong Katoliko. Maganda po ang salita na Katolikong Kristiyano. Kumplito ang salitang Katolikong Kristiyano. Hindi lang Christian o hindi Katolikong Kristiyano. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang batas, hindi siya naparito upang sila'y pawalang bisa, kundi upang tuparin. Kaya nga siya po ang katuparan ng lahat na ito. Kaya nga tayo ay naligtas sa kadiliman. Dinala niya tayo sa liwanag sa mundong ito. Ang ating buhay puno ng liwanag. Kaya nga, wag lang tayo pumunta sa dilim. Baka tayo ay matalisod, mahirap na. Mahirap magtalisod o tumalisod. Baka hindi na tayo makawala. Mahirap, no? Kapag lumayo tayo sa Diyos, parang nahihiya tayo na bumalik sa Kanya, nahirapan. Pero ang Diyos po ay hindi ganon na madamot. Po ay mapagbigay ang ating Panginoon. Nagpakumbaba at nagpakita ng awa sa ating lahat. Kaya nga ang kanyang batas ay hindi mawawala. Ang sabi pa nga niya na mawawala man ang langit at ang lupa, ngunit ang isang tuldok o isang kudlit sa batas ay hindi mawawala hanggang di natutupad ang lahat. Kaya nga ang lahat ay natupad na, no? Hanggang ngayon ating na samsaman yung grasya ng Diyos. Tinupad ng ating obispo, ang ating mahal na Santo Papa, ang batas ng Diyos. Nagpapatuloy hanggang ngayon sa ating banal na simbahan, ang banal na simbahan ng Diyos. Puno ng grasya ang banal na simbahan dahil siya ay naroon kasama natin. Kahit nga ang ating kaparian o ating mahal na Santo Papa ay nagpapatupad din ng batas na atin din sundin yung mga katuruan nila. Marami po sa atin ngayon naghahanap ng kung ano yung batas sa ating lipunan. Madaming naghahanap ng batas sa lipunan kung kailan sila matulungan, no? Kung kailan man sila matulungan. Yung madami na nabiktima, yung nangyayari na sa ating panahon ngayon, ano ba talaga ang batas ng ating gobyerno? Iba talaga ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay hindi madamot.
hindi nagkakaroon ng galit ang Diyos sa atin. Kaya nga pinakita niya ang lahat-lahat ng kanyang pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. Ang batas ng Diyos ay nagpapatibay sa ating buhay. Nakilalanin din natin ang kanyang kagustuhan. Tingnan natin din ang mga yapak na kanyang ibinigay. Mga yapak na nandoon sa loob ng kanyang simbahan. Ang kanyang mga sinasabi ay mababasa din natin dito sa banal na aklat. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang pag-ibig at awa niya sa atin. Yung pag-ibig niya nawa ay ating mabigyan ng kalagahan. Sana maghingi din tayo ng karagdagang pag-ibig sa Kanya at tayo din ay humingi tayo na dagdagan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Wala naman ibang hinihingi ang Diyos kung hindi tayo lagi lumapit at magpakumbaba, humingi ng kapatawaran. Dahil yan ang gusto niya, ang kanyang batas ay dapat natin alaala sa ating puso. Hindi siya naparito upang hindi niya tuparin ang mga batas na ito. Ito po ay mga katuruan na kanyang itinuturo sa atin. Maganda po ang ating relihiyon. Tayo ay nasa totoong relihiyon na banal na simbahan. Kung wala ang banal na simbahan, kung wala ang relihiyon, hindi natin alam kung ano ang Diyos. Hindi natin kilala kung ano ang batas ng Diyos. Kaya nga po, salamat sa mga pinili niya na mga kaparian, lalong-lalo na ang ating Santo Papa, na siya ang nagbigay ng autoridad na ating rirespetuhin. Ang kanyang autoridad ay nanatili sa kanyang simbahan. At yan lamang po, at naway pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito, ngayon at magpakailanman. Ave Maria, glory to God. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Lumapit ka, manahan ka.
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.